Biligan. Hallelujah. Itaas po ang ating mga kamay, may mahal, tapi magkaisang manalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. O dakilang man Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa pangunat dalangin yung hinirang propeta sa uling kapanahunan, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda, sa panalangin ng kanyang buong pamilya. Sa oras tumahalapin noon sa aking pagdadala ng iyong banal na mensahe, ikaw Diyos magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, Diyos, paunawa ang bawat isang narito, hipuin mo, mahal na Panginoon, ng kanilang mga puso. Ipaunawa mo sa kanilang ebanghelyo ng kaligtasan sa ganang akin, o kung magagawa at siyang dakilang pangalan, aking sinasaway, demonyo ng hadlang at pag-alangan, lumaya sa aming kalitnaan. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. And we give double respect and honor to our beloved parents in the Lord. And we cherish the blessed memories, teachings, preachings of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda and dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina Kuman Almeda. I also greet the beloved Almeda family. Sa inyong lahat, minamahal na kapatiran dito po sa Duha, Qatar Outreach. To our beloved viewers, aking mga kasamang mga manggagawa at mga ngaral, magandang gabi na po sa lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Buksan po natin, minamahal, ang Jeremiah chapter 3 verse 15 at Proverbs chapter 3 verses 5 and 6. At isunod din po ang John chapter 3 verse 3. And praise God. Buhat po dito sa aklat ni Propeta Jeremias, ang kabanata po ay 3, ang talata po ay 15. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Amen. Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Pakihanda po ang John chapter 3 verse 3. Dito po sa aklat ng mga kawikaan, ang kabanata po ay 3, talata po ay 5 at 6. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Amen. John chapter 3 verse 3. Buhat po sa aklat ng Juan, kabanata po ay 3, at ang talata po ay 3. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Amen. Palakpakan natin natin mahal na Panginoon, minamahal. So, yung Jeremiah 3:15, unang-una, ang Diyos ang magbigay ng mga ngaral. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Yung pangako ng malapino niyan, hindi lang po sa ating kapanahunan. Pastors nga di ba? Oh. Sa panahon ni Moises, siya yung pastor ng panahon na yun. Siya ang hinirang na mahal na Panginoon. Sa panahon ni Noah, siya ang pastor. Naghirang siya ng mga propeta. Hindi naman sabay-sabay yung mga propeta na yon. Mayroon pong mga panahon kung kailan po sila lumitaw, no? Hindi naman sabay-sabay yung pagsulpot nila.
Oo. Iba't ibang mga generations yan. Kasi kung isa lang ang paniwalaan natin, o di, kung halimbawa, sa lahat ng mga propeta, sumulpot lang yung iba. Dito na lang tayo kay Moises. Oh. So, wala ka nang ibang paniwala, kundi si Moises lang. Kasi yung iba, sumunod na lang sa kanya. Kumaga, sumulpot na lang. So, hindi naman sila nagsabay-sabay. Si Moises, nandiyan din si Elijah, nandiyan si... Hindi. Oh, generation to generation yan. Ibig sabihin, sa ating kapanahunan, mayroon talagang mga ngaral na nangaral ng buong katotohanan. Everybody say, praise the Lord. Ngayon, kung sabihin natin, sino ito? Siyempre maraming magpakilala. Ako yan. No? So, pag sabi ako yan, ikaw ba yan? Oh, mayroon mo sabi, ako yan. So, ilan ang magpakilala? 1,000 o more than? Sa buong mundo yan. Oo. So, sa ating henerasyon ngayon, kung magtanong tayo, sino yung pastor na tinutukoy ng mahal na Panginoon sa ating henerasyon? So, hindi na natin pakialaman yung henerasyon ng mga propeta at henerasyon ng mga apostol. O, mayroon talaga sa huling panahon na mga ngaral ng Diyos. Amen. Sabihin lang, sulpot yan. Okay, kung hindi ka maniwala ng mayroong susulpot na mga ngaral ng Mahal Panginoon, sabi ko nga kanina, magpili ka talaga kung sinong propeta paniwalaan mo, huwag mo nang paniwalaan yung iba. Dahil hindi naman sila sabay-sabay. Oh, nagsisulputan yan eh. Nung sumulpot ang Mahal na Panginoon, nung nagkatawang-tao ang Diyos, hindi rin naniwala sila dahil parang bago yata itong dala niya. Bagong katuruan. Amen. Sinusundan siya ng mga eskriba at parisiyo dahil ang feeling ng mga eskriba at mga parisiyo, yung mga kaparian noong unang panahon, sila yung totoong mga ngaral. Hindi si Kristo. Lalo na hindi yung kanyang mga alagad. Everybody say, praise the Lord. Oh. Si John the Baptist nga, binugutan pa ng ulo. Amen? Amen. Oo. So, may ang Mahal Panginoon talagang nagtatalaga. Dahil, ang patungkol sa spiritual, hindi ito nawaan ng kaalamang sanlibutan. O carnal mind. Kahit gaano ka pa katalino, kahit gaano ka pa ka-genius, pag hindi ka hinirang ng Diyos, ay hindi mo maunawaan ang kanyang salita. O, di ba si Nicodemo? Sino ba si Nicodemo? Sabi dito sa John 3:3, there was a man of the Pharisees named Nicodemus. Parisiyo pala siya. Amen. O? Kasi dalawa po ang klase ng mga religious leaders ng panahon ni Kristo. Saduceo at Parisiyo. Sadducees at saka yung Pharisees. So, siya ay nabilong sa mga Pharisees o Parisiyo. A ruler of the Jews. Sino po siya? Ruler of the Jews. Hindi po siya ordinaryong Hudyo. Siya po ay leader. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God. For no man can do these miracles that thou doest except God be with him. Oh? Mabuti na lang si Nicodemo, may discerning spirit. Hindi niya sinabing, Rabbi, ba't ka sumulpot? Hindi niya sinabi, bakit mo kami, bakit ka nangaral dyan? Hindi ka naman parisiyo, hindi ka naman iskriba. Hindi ka naman nag-aral sa theology, sa salita ng Diyos. O, sabi ng Mahal na Panginoon sa kanya, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again,
he cannot see the kingdom of God. Oh, bagong katuruan yon. Amen. Oh. Kasi ang feeling ni Nicodemo, makapasok na siya sa langit. Ah? Pero sinabihan sa, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said unto him, how can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? O, tingnan mo yan. Nag-lead na siya, isa siyang Pariseo, leader siya ng mga Hudyo, pero hindi niya una-unawaan yung sinabi ng mahal na Panginoon. Akala niya, ang pagiging born again o ipanganak muli, sa Bisaya pa magpakatao pag-usab, ano naman Ilocano yon? May Ilocano ba dito? Tagalog ano? Panganak muli nga, di ba? Oo. Tapos, gusto ko kasi iba-translate sa iba't iba kasi sabi nila, born again nga sa English, ano naman yan sa ibang lingwahe? Panganak muli sa Tagalog, matao pag-usab sa Bisaya. Kasi ang popular word lang kasi is born again. Di ba? Ano ka, Brad? Born again. Ano yun sa Tagalog? Pinanganak muli. Parang pangit. Ano ka, Brad? Pinanganak muli. Di ba? Sa Bisaya pa, natao pag-usab. Ano yun? Mas maganda yung born again kasi pag sabi born again, born again. Parang grupo. No? Parang grupo. Born again. Born again sila. Relihiyon na born again. That's misinterpretation of the word born again. Hindi po grupo ang born again. Hindi rin po relihiyon ang born again. At hindi rin po title ang born again. Kasi ang unang mga manampalataya sa Malapinan, hindi po sila tinawag na, mga born again yan. Kundi sila ay tinawag na Christian, di ba? Oo. Hindi ka sila tinawag kaagad na Christian eh. At ang tumawag sa kanila ng Christian, hindi po mga Christian. Amen. Taga-Antioch, mga unbelievers. You are Christian. Okay. Christian ang tawag, pero hindi po sinabi ng mga manampalataya kay Kristo, kami ay Christian. Amen. At hindi rin sila tinawag, ay mga church yan. Oo. Di ba ngayon mayroong grupo na mas gusto silang tawaging iglesia. Iglesia kami. Kami, ano kayo? Iglesia. Pero kung Inglesin mo, mga church ba kayo? Ay hindi, iglesia po kami. Di ba? Amen? Kasi hindi popular din yung pagtawag na church eh. So mas gusto nila yung tawagin sila na iglesia. Pero kung Englishin mo, church ba kayo? Ay hindi po. Iglesia po kami. Parang ganun lang din yan sa born again. Born again po kayo? Opo. Pag sabihin mo, ipinanganak muli kayo? Ay hindi po. Isang bisis lang kami pinanganak. kasi yun ang Tagalog sa born again eh. Panganak muli. Kasi hindi nga naunawaan. Hindi nga nila naunawaan na ang iglesia, hindi katawagan yun. Amen? Hindi rin yun building. Ganon din sa relihiyon. Ang born again, hindi po relihiyon. Amen? Isa-isahin po natin yan. No? So, una, kailangan ang mga ngaral, ang pastor, hinirang ng Diyos. Hindi po hinirang ng Bible School. Dami-daming pastor sa Pilipinas. Kung Pilipinas lang ang buong mundo, dami-daming mga pastor. Bakit nagkakagulo pa rin? Dahil hindi nga sila pinadala ng mahal na Panginoon. No? Walang pagbabago. Nandyan pa rin yung bisyo. Kung babaero pa rin. Kung lasinggero pa rin. Kung drug addict pa rin. So, anong conclusion ng tao? Wala palang kwentang relihiyon, no? Mabuti na lang
patayin nilang siguro sana mayroong leader na presidente o hari na patayin na lang yung mga masasama. So, yun ang ginawa ng Israel. Pinatay na lang yung mga terorista, di ba? Hamas. So, mas nagustuhan nilang ganun. Mas maganda yan para wala ng problema. Kasi hindi talaga sila magbago eh. May mga reliyon yan, lahat. Pero walang pagbabago. Ang tanong, bakit nagbago tayo? Amen? Oo. Dahil ang nanguna sa atin, hinirang ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung iba, yung proud sila na nagkakaisa sila. May rason po yun, may dahilan po yun, siyempre. Yun ang kanilang iniminulat sa kanila, kailan magkaisa. Pag hindi ka magkaisa, impyerno ka. No? Pagka ibig sabihin, parang hindi ka na binigyan ng kalayaan mag-isip. Amen? Parang robot ba? Naka-program. Everybody say, praise the Lord. So, karamihan sa mga ganon na talagang kinontrol yung isip ng tao, that's brainwashing. No? Yan ang theory ng communism eh. Ang theory ng communism is to whitewash, yung i-brainwash ka, no? Irisin lahat na nakasulat sa mind mo. Imagine from the beginning na ikaw ay natuto ng anong tama at mali, tapos mayroon kang mga nasa memory mo. Gamitan nila ng tinatawag na white paper theory. Anong ibig sabihin noon? I-brainwash ka, irisin lahat yon, no? Yung paggalang sa magulang, yung pag-ibig, paniwala sa Diyos, irisin lahat yon. Irisin. Doktrinahan ka na walang pag-ibig, walang Diyos, hindi ka kailangan gumalang sa magulang, dahil kumbaga ginamit lang silang instrumento na isinilang ka, pero wala kang kumbaga duty na igalang mo sila, parang ganon, no? Iris lahat yon. Lahat ng mga culture, lahat iris. Pag ma-iris na yon, susulatan na nila yung mga blanco na yon. Doktrina nila isulat na ipalit. Kasi hindi naman pwedeng doktrinahan ka, turuan ka na yung isip mo hindi pa nabura. No? Burahin muna nila yon bago ka turuan. No? Pag maturuan ka na, yun na yung na-register na sa utak mo, die hard ka na. Amen. No? So, delikado po yan. Yan po nangyayari sa mga relihiyon. Kahit wala silang pagbabago, ganun pa rin ang kanilang paniwala. Mamatay. Dito ako isinilang, dito ako magpakamatay. Di ba sabi nila? So, ganun ka, die hard si Nicodemo. So, sinabihan siya, you must be born again. Pero paano ako maborn again? Paano ako isinilang muli? Papasok ba ako? Kung possible na papasok, paano kung patay na yung mama mo? Lalo nang imposible yun. Di ba? So sabi ng mahal na Panginoon, nilinaw niya. Sabi ng mahal na Panginoon, Jesus answered, verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. 7, marvel not that I said unto thee, ye must be born again. Everybody say, praise the Lord. So gusto na talaga natin kapayapaan, pagbabago, mawala yung mga masasama. Sabi ni Kristo, you must be born again. Isilang muli. So sino po yung inutusan noon? Yung mga unbelievers ni Kristo. Believer ba si Nicodemo?
secret. Di ba? Lumapit siya, hating gabi ba? By night o gabi. Bakit gabi siya lumapit? Para hindi siya makita ng kanyang makasamahan. Probably, ano? Probably. So, being born again is a concept rooted in Christian theology, specifically in the New Testament. So, in the context of John 3:3, Jesus tells Nicodemus that one must be born again or born from above to see the kingdom of God. So, ano po ang another term ng born again? Born from above. Amen. Hindi po yung isinilang ka ng nanay mo, tapos babalik ka sa tiyan at isilang ka muli. Born from above. No? This phrase generally refers to a spiritual rebirth or renewal, no? Where an individual's heart and spirit are transformed through faith in Jesus Christ. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, pagiging born again o isinilang ka muli, ang iyong puso mo, individual's heart and spirit are transformed. Amen. Hindi ka pwedeng born again, tapos claim ka na born again ka, pero hindi naman na-transform yung spirit at heart mo. No? Nandiyan pa yung galit. No? Nabautismuhan ka na nga, pero hindi ko talaga makalimutan yung ginawa niya sa akin. No? Tinaniman ko ng kawayan yan. Hindi mo na talaga mapatawad dahil ang kawayan pag magtanim ka, dalong dadami yan. Amen. Ha? Okay lang kung nara siguro. Pag matanda na yung nara, sabi nila 100 years daw ang lifespan ng nara, mamatayan. No, isang puno, tinaniman mo ng nara. Kung kawayan ng tinanim mo, mag-anak-anak yan eh. Mag-anak-anak yan. Dadami, hindi mamatayan. No, mag-anak-anak yan. So, dapat matransform yung heart. Individual's heart and spirit are transformed through faith in Jesus Christ. So, hindi po matransform yan kung wala kang pananampalataya kay Kristo Jesus. Pag pananampalataya mo kay Kristo, tao lang, hindi po matransform yung heart mo. Ang pananampalataya mo kay Kristo, propeta lang, hindi rin matransform yung heart mo. Kung paniwala mo kay Kristo, ibang Diyos, Diyos anak, lalo na. So paniwalaan mo talaga na si Kristo ay Diyos na lumalang ng langit at lupa, bumaba sa lupa, nagkatawang tao. Ayun. Ayun, paniwala mo. Pag hindi ka maniwala dyan, sabi ng mahal na Panginoon, di ba? If you do not believe that I am He, you shall die in your sins. Sino ka ba? I and the Father are one. Batuin siya. Sabi niya, before Abraham was I am. Sabi niya, ikaw at ang Ama, isa lang. Ngayon ka lang isilang ang Ama, siyang lumalang ng langit at lupa. O di, nagdagdag siya. Before Abraham was I am. Mahirap ba intindihin yun? Mahirap talaga pag ang nangaral sa iyo ay hindi ang Diyos ang naghirang. Amen. O di ba, galing tayo sa iba't ibang sekta, relihiyon. Naunawaan ba natin yung ganyang bagay? Hindi. Saan natin naunawaan? Dito, nung nangaral ng mga pastor. Naunawaan natin. Sino namang hindi uunawa eh. Dying ka na eh. Mayroong ibang lumalapit, may taning na. Yung iba naman, iba yung naramdaman. Oo. Babae siya, pero ang naramdaman niya, ang iniibig niya, kapwa babae. Yung iba naman, lalaki, ang iniibig niya, kapwa lalaki. Yung iba naman ang yung kumbaga, doon sila nakakonsentrate sa droga.
O lapit, gusto na magbago. Gusto nila patayin ang sarili nila. O, kasi hindi ka na talaga magbago yan. Baliw ka na dyan eh. Yun ang iba, pinasalamatan nila. Buti na lang nung dating presidente dahil na-control talaga niya ang mga nagbago talaga. Talagang yung anong tawag nun, yung pumayapa. Totoo nga naman. Amen. Hindi ka ba papayapa dyan kung ilagay ka na sa kabaong? Papayapa ka talaga. Eh bakit nung pinalitan na siya, bakit dumami uli? Saan galing yun? Di ba halos naubos na nung siya yung presidente? Tapos bakit nung napalitan, bakit dumami? Bakit? May kasagutan yan. Sabi ni Malpastor, patayin mo yung katawan, yung espiritu na masama na nasa kanya, lilipat yun sa iba. Oh. So yung mga drug pusher, drug addict, mga drug lords na nangamatay, yung espiritu na masama na lumabas sa kanila, saan lumipat? Sa iba. Amen. So, ibig sabihin ba, kailangan na naman natin ng Pangulo na papatay uli? Hindi, maubos tayo niyan. Hindi tayo kasama nun kasi born again na tayo. Hindi naman makapasok ang demonyo dahil naglilingkod na tayo sa Diyos eh. Ang problema, yung hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon. Paglalaruan sila ni Satanas. Ha? Kasi nandiyan yung pride eh. Alam naman nila na ang Jesus Miracle nasa buong katotohanan. Yung pare na kausap ko mismo, nung nalaman niya Jesus Miracle Crusade ako, Jesuit priest po yun. Yung pangalan niya, Jesus din. No? Hindi naman pinopronounce sa Jesus, Jesus. Kasi pag tao ang, wala namang, anong pangalan mo? Jesus. Wala namang gano'n, di ba? Mayroon ba? Wala? Anong pangalan mo? Jesus. Oh. Halimbawa, kung ang apelido niya English din. O, English. Halimbawa, ano bang apelidong English? Water. Halimbawa, water, no? Anong pangalan mo? Jesus Water. Hindi mo talaga masabi na Jesus Water. Kasi yung Jesus kasi parang pangalan ng Panginoon niya, di ba? Pero, halimbawa kung Amerikano, what's your name? I'm Jesus Water, gano'n. Sasabihin talaga niya, American I'm Jesus Water. Pero wala na yatang gano'n. So, parang iniiwasan natin yung pagka-pronounce na Jesus sa tao. Kasi pangalan talaga ng Panginoon yan. Amen. No? So, sabi dito, it's about moving beyond physical birth. Malalim yon. Ang pagiging born again ay moving beyond physical birth, often associated with faith, repentance, water baptism, and baptism of the Holy Spirit. Pag ma-receive mo yung apat na yon, ma-experience mo yon, you are truly born again. Everybody say, praise the Lord. Hindi ka born again kung sumampalataya ka lang sa Diyos. Kasi si Satanas sumampalataya din at nanginginig pa. Born again ba si Satanas? Hindi talaga kasi hindi naman siya nagpabautismo din at hindi siya nagsisi. No? So, sabi nila, faith alone. O sinong panampalatayaan? Faith alone. Karamihan sa mga faith alone, Trinity, ang doctrine. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Faith alone yan. Dahil hindi nga sila nabuksan ng ilang isipan. Hindi po natin sila masisi. Na ang 1 plus 1 plus 1 equals 1. Amen yun? 1 plus 1 plus 1 equals 1?
Hindi ah. One plus one plus one equals 3. O ano pala yung sa atin, Brad? 1 times 1 times 1, kahit a millions of 1 times 1 times 1 equals 1. Ang isang Diyos, bumaba sa lupa, nagkatawang tao, siya pa rin yun. Di ba? Sabi niya, pag hindi ako ibayo sa langit, hindi papunta ang Holy Spirit. So, kailang bayo mo na siya sa langit. Kailang matapos mo na yung mission niya. So, nung siya ay ipinako sa cross, namatay, at siya buhay muli at umakyat sa langit, bumaba ang Holy Spirit. Sino yung Holy Spirit? Roma 8:9. Spirit of Christ. Everybody say, praise the Lord. Basahin nga natin yan. Roma 8:9. And praise God. Buhat po dito sa sulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ang kabanata po ay 8, ang talata po ay 9. Datapwat kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Ano po ang titira sa atin? Espiritu ng Diyos. Diyos. Datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Ang klaro naman yon. Ang Espiritu ng Diyos ay Espiritu ni Kristo. Amen. Alam, magtitira ang Espiritu ng Diyos, titira din ang Espiritu ni Kristo. Unawaan natin, minamahal? Oh, yan yung tinuro sa atin ng ating mahal na pastor. Yan, nagbagong buhay natin. Nag-ating buhay. Oh, nagkaroon tayo ng kapayapaan sa puso't isipan. Gumaling yung ating mga sakit. Yung mga bakla nagbabago, mga tumboy nagbabago. Pero sa kanila, ay hindi ka pwede sa amin, bakla ka. Masira ang aming church. Ay hindi ka pwede sa amin, tumboy ka. Oh. Meron akong nakausap doon sa Ormoc. Alam mo, Brad, UPC siya, Pentecostal. Hindi ko naman sinisiraan yung Pentecostal. Alam mo, Brad, mas gusto ko yung, sharean ko yung mahahaba ng buhok. Mga anak ng Diyos na sila. Kasi mahaba ng buhok nila. Eh, paano pala yung gupit lalaki? Paano pala yung tumboy? Hindi nila sharean yun dahil makakasira dahil yung buhok talagang talo pa yung lalaki talagang pakiskis pa. No? Paano naman yung mga bakla? Haba-haba ng buhok hanggang lampas pa sa puwit yung iba, di ba? O hindi mo nasiran yun kasi nakakasira sa church. Kasi walang power. Amen. Everybody say praise the Lord. Ha? Yung pumasok ang ating mahal pastor sa kampo ng Abu Sayyaf, marami nag-question, bakit papapasok doon? Kawawa naman yung milyon na membro. Iiwanan, tapos papasok ng pugutan ng ulo. Hindi nila naunawaan yun. Bakit kailangan pang bigyan ng pagmamahal ang mga Abu Sayyaf na mga akwan na yan? Kumbaga sabi ng mga Muslim, kapwa Muslim, mga demonyo yan. Alam mo yung pupuntahan nyo, Brad? Impierno. Ang mga tao doon, mga demonyo. Pagdating namin doon, sabi ng mga Abu Sayyaf sa amin, ba't kayo pumasok dito? Ang lugar na to, impierno. Mga demonyo kami. Hindi na kayo makalabas buhay. Papatayin kayo lahat. Pero anong sagot ni mahal pastor? Mahal kayo ng Diyos. Pumasok kami dito dahil mahal namin kayo. Di ba? Oo. Pag maglihans tayo, pag magkrusada maglihans tayo, kinatanong ba natin yung nililihans? Ano ka ba? Mabuting tao ka ba? Masama? Bakit po? Eh, hindi kita ililihans pag masamang tao ka. Hindi. Kahit yung ulo nagnanaknak, may mga nana, nililihans yan. Hindi naman tayo nagwantes. Wala naman tayong... Meron ba? Nagsuot ng guwantes? O, wala. O. Sa Cebu, naglihas unang krusada sa Cebu, that was 1991.
Ipasting kami noon. Kami naglihans. Kasi sa dami pa namang dumalo. 1,000 o more than 2,000. Lihans. Tapos yung bautismo. Yung papunta na sa baptismal tub, sabi nung mayaman. Kasi ako nag-assist no, kasi Bisaya ako, marunong ako mag-Bisaya. Pwede ba, Brad, mauna ako? Bakit? Parang lalala yata ang sakit ko kung mahuli ako eh. Kasi yung nauna sa akin, may mga galis. May mga galis, kitang-kita niyo talaga may mga galis. Yung ulo talagang nagnanaknak yung sa Bisaya pa, puno, yung nana sa ulo. Hindi po kayo mahawaan ng sakit. Gagaling ang sakit nyo. Bautismo lang, nakita niyo, iba na talaga, Brad. Iba ng kulay, Brad. Iba na talagang kulay, nag-brown na. Ano pong sakit nyo? Sakit sa puso, Brad. Wala po akong sakit sa balat. Maniwala po kayo. Gusto niyang gumaling. Tiniis na lang niya, pero nagduda siya. Maligo ba pagkatapos, Brad? Magbanlaw ba daw? Wala pong banlaw-banlaw to. Lubog siya. Pagkatapos lubog. O ano pong pakiramdam nyo? Gumaan, Brad. Gumaan. Okay. Gumaan. Ha? Pero yung relihiyon ng tao, yung grupo ng tao, maganda doon. Yung linaw-linaw ng tubig. Kumbaga parang mineral water. Swimming pool pa. May choir pang kumakanta. Di ba? Ang ganda. Parang langit. Pero pag tapos nilubog ka, kung demonyo kang nilubog, pag angat mo, mas lalo yata naging demonyo na. Natubuan na yata ng sungay. Dahil wala na. Lalong lumala. Pero sa atin, paglubog, pagangat, wala nang ganang manigarilyo, wala nang ganang mag-inom ng alak, hindi na nagdodroga. Di ba? Amen? Power talaga, mayroon. Everybody say, praise the Lord. Magbasa ka ng Bible, naunawaan mo na yung Bible. Ito pala. Dati magbasa ka, hindi mo talaga maunawaan. Hindi mo talaga maunawaan, minamahal. So, sabi dito, the idea is that this spiritual rebirth allows people to experience a new life in Christ with a renewed perspective. Mabago yung perspective mo, values, and relationship with God. Amen. Hindi ka nakakain na hindi ka magtas ng kamay. Tapos, kuminsan pa, makalimutan mo, naglakad ka lang pa sa kalsada. Tapos, napaluha ka, naalaala mong kabutihan ng Diyos, bigla kang magtas ng kamay sa gitna ng kalsada. Hindi ka naman nagpara ng sasakyan. Di ba? Nandito pala ako sa gilid ng kalsada. Huminto yung taxi, akala nagpara ka. Pala, praise the Lord, kabutihan ng mga Panginoon. Nataas lang pala, di ba? Tapos nakatingin na yung mga tao sa'yo, ano ba yung sister na yun? Gumanon. Makontrol mo ba yung sarili mo? Feel mo yung presence ng Malapinon. Kapatiran doon sa Cagayan de Oro, nung hindi pa sila naglingkod sa Diyos, halos walang ulam, ganyan, talagang hirap. Nung naglingkod na sa Malapinon, first time, talagang ganda ng karning baka talaga, hindi buto-buto, baka talaga, karning baka. Taas sa kamay, praise the Lord. Siyempre mag-pray. Talaga umuusok-usok talaga yung hindi, kasi pag bulalo yung tuho, di ba, yung buto, yun talaga yung karne talaga. Taas sa kamay. Siniko na siya ng anak. Ma, kasi mapuspos na siya. Ma, bakit ba? Pray tayo. Nagkasibo na, ma. Lamig na. 30 minutes. Pagtaas ng kamay, umuusok pa. Ayaw pa niya ibaba ang kamay. Gusto nang kumain yung mga anak. Nagkasibo, lumutang na yung mantika. Pero kung wala pa ka sa Malapinon, may taas-taas ba ng kamay? Wala. Kain na kayo, anak. Kain na kagad yun. Mapaso yung dila. Dahil walang pray-pray.
Pero ngayon, kuminsan, kalimutan din, no? Nagtaas man ang kamay, pero cellphone. Video. Taas ng kamay, pero cellphone, bit. Sa Lord. Hindi pa nag-pray. Oh, kain na. Taas ang kamay. Iba talaga, no? Yung noon. Kuminsan, itong cellphone, kuminsan naging dahilan. Hindi ka na mag-pray, di ba? Inuna mo yung video, eh. Oh. Pero yung mga walang cellphone, Kristiyanong walang cellphone, Kristiyanong walang ulam, tapos nagpasalamat pa rin. Pasalamat pa rin. Oh. Oh. Tapos lalo na yung mga Kristiyanong hindi nagbibigay. Ibili na natin ng ulam yan. Pasalamat, Pinoon. Salamat sa rinakaw kung tayo sa pero mahal Pinoon. Nabusog ako. Ganon. Pero mas maganda yung mag-pray ka na feel mo ang presence ng mahal Pinoon. Everybody say praise the Lord. So, renewed perspective, values, relationship with God. Different Christian denomination might have varying interpretations of what this process entails. But the core idea revolves around spiritual transformation and renewal. Transform and renewal. Amen. Pag walang pagbabago yung relationship mo sa mahal na Panginoon, you are not truly born again. Amen? So, huwag natin kalimutan yung apat, proseso yon. Hindi po yun pwede mauna yung iba. Talagang sunod-sunod yan. Faith. Kasunod nun, repentance. Hindi po pwede mag-una ang repentance bago faith. Hindi rin pwede mauna ang baptism, wala kang repentance. Amen? Pero yung baptism ng Holy Spirit, pwedeng mauna. Pwede rin sabay, nung ikaw ay sumampalataya. Pwede rin Pedro, nakinig yung mga Gentiles, naniwala sila. Okay. At nagsisi na sila. So, nakita na malapit yung puso niya. 100% yung kanilang paniwala at pagsisisi. Napuspos sila ng Holy Spirit. So, kailangan nilang iganapin yung bautismo. Hindi pwedeng sabihin na hindi na kailangan bautismo. Yan ang pangangaral ng mga taong hindi hinirang ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Then, marami yan ngayon, di ba? Hindi na kailangan bautismo. Hindi na kailangan bautismo, sumampalataya ka lang. Kung ganon, dami na nating membro. Dami ng mga followers. Kasi pag nag-Bible study kami doon sa pulis, mga sundalo, pag taas kamay. Tanggapin ng Panginoon. Kahit sa mga Aita, kahit sa bundukan, mga NPA. Nag-post ako about communism and satanism. Pagdating namin sa bundok, namigay kami ng leaflets, communism, satanism. Bulong-bulong sila, tapos nagtanong-tanong, sino bang leader niyo dito? O baka sino bang pastor? Ako naman tinuro ng mga kasama ko. Si brother, daddy po, preacher, ordained preacher po namin. Hindi, ang pastor po namin sa Manila. Ako tinuro. Mga tao, akong tinitingnan. Ako. Pag-preach, communism, satanism, yung preaching ko. Nagalit. Yung mga pulis na nandun sa paligid, talagang, kumbaga, kalabit na lang ang kulang. Ikot. Hindi lang mapaamin yung mga NP, yung mga tao doon. Sino nakakita ng NP? Wala kami nakita, sir. Nagalit na yung dati NP. Ano? Walang makita. Ako nga organizer dito. Ay, ikaw lang kilala namin, sir. Hindi naman namin ilam nag-NP pala yung mga kasama. Pero may mga baril yun. Talagang todo denial. Ako na nag-preach. Pagkatapos ng prayer, sinong gusto ng langit? Taas ang dalawang kamay. Taas sila ng dalawang kamay. Huwag niyong ibaba. Taas ang kamay. Yung hindi nakakita ng NPA, ibaba. Walang nagbaba. Kasi gusto nila ng langit. Ayaw nila magsinungaling. Sabi ng mga sundalo pulis, ang dali lang pala paaminin. Pagkatapos ng Bible study,
May lumapit, sir, pwede bang mag-surrender kami sa inyo? Ano mo? So pag mayroon silang pupuntahan, tawag, Brother Danny, mayroon tayong pupuntahan. Sabi naman bilabig ko, wala tayong budget. Kasi kami maglugaw. Kami magpakain ng lugaw. Pati yung mga pulis, mga sundalo, magluto kami ng kanin, mag-adobo kami ng manok para pakainin din. Tuwang-tuwa naman sila. Walang pagbibigay yun, minamahal. Hindi kami nangungulikta ng test offering doon. Mga kapatiran, nagbubuluntan, pupunta kayo ng Brad. Okay, ito yan, Brad. Pledge ko, Brad, para sa dagdag lugaw. Kung saan ang mga kapatiran tumutulong. Ganun ang nangyayari sa panahon ng mga apostol. Hindi na sila kailangan pagsabihin, magbigay kayo, magbigay. Nakita nila na kumikilos ang mga anak ng Diyos, ang mga mangaral, kusa na silang nagbibigay. Everybody say, praise the Lord. Hindi lang kusang nagbibigay, yung iba, sasama talaga. Sakay sa military truck. Pag sakay sa military truck, hallelujah, kaliwat kanan. Dahil tumatakbo ng 80 hanggang 120. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bangin. Wala namang prino-prino yung military truck dahil takot din maambos. Ay talaga naman. Pag ikaw ay nanlamig, makasama ka, sasagad talaga sa 100% faith dahil mamatay, mabuhay na talaga. No? Sinama namin si Brother Benji sa sinundungan. Akala siguro niya, nagbibiro ako na, sabi niya, wala namang NPA dito. Nabalaho sa sakyan, mauna kami. Hindi pa nga nagpaalam mauna eh. Hindi nila alam na yung dadaanan nila, may yungib doon maglabasan ng NPA. Alas 10 na ng gabi yun. Lakad sila. Video-video, tapos selfie-selfie, ganyan. Hindi nila alam na nasa bingit na pala sila ng kamatayan. Nakarinig sila ng, so, ano yun? Dami palang baka dito. Sabi ng kasama, hindi baka yan, Brad. NPA yan. Ano gagawin natin? Babalik tayo. Hindi na tayo makabalik, Brad. Abangan tayo, magbalik. Pupurward tayo. Nandoon din siya sa... Ano gagawin natin? Huwag kang maingay. No. Anong sabi ni Brother Benji? Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. So, nagkaroon siya ng lakas. Tuloy-tuloy pa rin yung lakad nila. Delikado pala. Delikado. Nakita niyo, taas ako ng kamay, papunta pa kami sa Bible study, pasok na kami doon sa lugar ng mga NP. Taas ako ng kamay, taas din ng kamay mga tao. Nagtaas din ng kamay, binaba ang kamay nila. Sino kaya yung nagtaas kamay? Hindi namin kilala yun ha. Baka intelligence yan ha. Hindi ka naman talaga, hindi sila basta-bastang makipag-usap sa'yo kung hindi ka kilala. Pero dahil ang Diyos ay kasama natin, baka prayer tayo ng mga pastor, ni isa, ilang beses na kami pabalik-balik dyan, wala talagang nadisgrasya. Ano ba makukuha natin doon? Ano ba makukuha natin? May reward ba tayo? Sa langit ang reward. Kasi yung mga tao doon, pabalik-balik, kung hindi totoo yan sa kanila. Ba't sila pabalik-balik dito? Hindi naman natin sila kakilala. Hindi mo nagpabutismo. Butismo sila. Pagkatapos, pagpasok ng mga sundalo, sumurindir na sila. Di sabi ng mga sundalo, itong lugar na to, 100% surindirin na. Yung mga Aita naman, baba, galing Sierra Madre, baba sila. Binutismohan din namin yun. Iba't ibang lugar sa Sierra Madre, nandun sila nagkalat. Bautismado na lahat yun. Tapos ngayon, biglang may bagyo. Super typhoon. Sabi nila, salamat sa Sierra Madre na tunaw yung mata ng bagyo. First time na nangyari yun. Dumaan yung mata ng bagyo, natunaw. Dati, hindi natunaw. Hindi kaya yung mga kapatiran doon na Aita silang nag-review? Diba? Kasi, bautismado na sila at naririnig nila na dito, Jesus kasi pwede mong rebukein ng bagyo. Yan ang preaching ko eh. Mga super typhoons. Nire-rebuke ng mga pastor, natunaw. Umalay natin kung nagkaisa yung mga Aita doon, nandito ng bagyo.
Sabi ni Brother Danny, matunaw daw, rebuke in Jesus' name. Mahal na Panginoon pa naman pag inosente ka, dinidinig ka. Amen. Hindi na makapasok ang mga NP doon kasi yung mga aita na puntahan nila, mga praise the Lord na sila. O di, sumuko na sila. So, deklara ang 5th ID, the whole of Cagayan Valley region, NPA free na. O, yun mo. Hindi po ang Sierra Madre ang nagpatunaw. Ang mga nakatira doon, malakas na ang kanilang pananampalataya sa mga tao. Kasi mga born again na sila. Amen? Palakpakan natin mahal na Panginoon. Mahirap naman na yung bundok ang i-glorify mo. Para ka ng animism yan. No? Ang relihiyon ba na ang sinasamba bundok? Sinasamba yung puno ng baliti. No, di ba? Dati tayo ng ganyan. Pagdaan sa puno ng baliti, daan lang. Oh, tumawa kayo dahil ganyan din yata kayo eh. Oh. Tabi-tabi. Oh, pakikiraan lang. Tapos magdala ng isda, mag-iwan ng isa. Swerte naman nakasunod nun. Meron na siyang pang-ulam. Oh. Kasi yun ang namulatan natin. Pag may sakit ka, magdala ka ng baboy, yung 60 kilos pataas. Oh, wow. Anong kulay po? Puti. Wala talaga nakahalong itim, ha? Puti. Malinis ang balat, walang sakit. Ah, talaga naman. Anong gagawin natin? I-alay natin para yung kasakit mo ay mapagaling. O pugutan ng ulo yun. Pak. Isabit sa puno ng baliti na katabi ng ilog. Sabit doon. Tapos yung katawan, ipaanod para maanod ang sakit. Hindi mo alam na yung albularyo na pala yun, may kasama doon sa baba. Inabangan yung baboy na anod. At kumukulo na yung kawali. Pagtalikod mo, pista sila doon. Busog. Sino nagsabi sa akin yan? Albularyo. Na nabaptize na sa atin. Ang dali ng ulam, Brad. Nung albularyo pa ako, Brad. Hindi kami nagugutom. Pero, nung nagkaroon siya ng sakit, dumalo sa Jesus Crusade, nagpabautismo, gumaling. Sinuko yung mga anting-anting. Nung krusada sa Cebu, ilang silupin yung anting-anting, no? 1 kilo yata yon. Sabi ng mga choir, Brother Danny, ikaw mo sunog. Akong sunog. O di, lagay ko sa apoy. Sinindihan ko. May pumuputok pa kasi may mga bala eh. Yung bala na, bitay-bitay bala. Putok. Bakit takot kayo? Ay, may kuwan daw yan eh. May mga demonyo eh. Oh. Yung sinunog yung rebulto doon sa Tugigaraw, yung rebulto na yon, yun ang pinoprosesyon ng barangay. Pag magpesta sila, na-converte yung may-ari dahil bedridden, ay gumaling. Sinurinder yun. Ito, Brad, nung kapanahunan pa ng Kastila, ito, Brad, ibig sabihin talagang antique. Oh. Walang Kastila sa amin, sabi nung worker. Sinunog niya. Umusok. Iba yung amoy. Alam mo yung kabayo na tamaan ng usok, nag-away. Tapos yung aso namin doon sa pastoral house na natamaan ng usok, nag-away din. Hindi mo mapakali talagang binuhusan na ng tubig, nag-away, magpatayan talaga. So, mayroon talagang demonyo, no? Mayroon talaga. Oh. Yan pala na kahit anong gawin natin, nag-aaway ang tao. Kasi mayroon talagang evil spirits. Hindi yan basta-bastang, huwag mong galawin yan. Kasi mayroon kaming kapitbahay, ginalaw yan. Nagkasakit. Totoo ngayon. Kasi wala man silang power. Hindi mo nyo may power yun eh. Pero kung nasa iyo ang spirit ng mahal na Panginoon, even Satan, you can cast out Satan. Sabi nga ng Bible, submit therefore yourself to God and resist the devil, and the devil shall flee away
flee away from you. Amen. So sabi dito, born again is a term rooted in Christian theology, specifically referencing a spiritual rebirth or renewal. According to John 3:3, Jesus teaches that one must be born again to see the kingdom of God. This concept involves, number 1, spiritual transformation. Number 2, renewal or one's heart and mind. 3, acceptance of Jesus Christ as Savior. Amen. So, kung gusto nating magbago ang bansa, kailangan ang tao magbago. Kasi ang bansa, hindi naman yan magiging magbagong bansa kasi bansa yan eh. No? So, ang mga nakatira doon sa bansa na yan, sila yung magbago. So, walang ibang solusyon. Sabi ni Kristo, you must be born again. Ang born again na termino, hindi po relihiyon, hindi po yan grupo. So, ang born again ay panawagan ng Malapinon sa lahat na relihiyon. Amen. Mga Katoliko, Iglesia, Sabadista, Baptist, Muslim, Communist, Atheist, o ano pa. Lahat ng mga isim-isim na yan, kailangan nilang ma-born again. Everybody say, praise the Lord. O kung gusto ng ating mahal na Pangulo na mabago ang Pilipinas, o siyang manguna. Amen? O. Kung gusto ng mga pari, mga ministro ng relihiyon, mga pastor na mabago ang Pilipinas, ma-born again dapat sila. O. Sumampalataya, magsisi, magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo at mabaptize sila ng Holy Spirit. Ako, nabaptize ako ng Holy Spirit. Ongoing yung crusade eh. April 21 to 27 sa Baguio. That was 1991. Dumalo ko April 21, nagpabautismo ko sa tubig, April 23. Tapos, nung nagliha sa mahal na pastor, nakapikit ako, nakita ko yung vision, yung langit na napakaliwanag, pero nabiak, tapos lumabas yung kidlat, tumama sa katawan ko. Hindi ko mapigilan yung sarili ko, nag-speaking tongues ako. Ang naalaala ko lang, yung hallelujah, pero yung ibang word, hindi ko na maalaala, hindi ko naintindihan din. Tumba ako habang umiikot yung kidlat sa aking katawan. Yun na pala ang baptized ng Holy Spirit. Huling talata, 3:11 ng Matthew. Yun ang kulang sa iba. Pag hindi ka baptized ng Holy Spirit, hindi mo maunawaan ng mga bagay-bagay. Kasi ang Holy Spirit, yun ang magpapaunawa sa iyo. Amen. Kung ikaw ay bautismado lang, sumampalataya, nagsisi at bautismado sa tubig, mayroon pang isang kulang dyan. Baptism sa Holy Spirit. Amen. Amen. Hindi po sinasadya yun na manginig-nginig ka tapos baptize ka na sa Holy Spirit. Hindi po yun. Hindi po yun umiiyak. Kasi emosyon yan eh. Yung pag-iyak, kung minsan umiiyak ka, yung pa, sabi nga ni Mahal Pastor, emotion is carnality. Yung namatay yung nanay mo, di ba? Umiiyak ka, halos mamatay ka sa kaiyak. Emotion po yun. Iba po yung baptism sa Holy Spirit. Yun na nga sinabi ko sa inyo, na parang kidlat siya na umikot sa katawan ko, tumba ako. Pero nung dumalo ko sa ibang fellowship, sabi niya, come forward. I will baptize you in the Holy Spirit. Pumunta din ako kasi gusto ko mabaptize ng Holy Spirit. Doon sa Baguio Convention Center. Ano yung, sino po yung nagkusada? Amerikano yun eh. Tapos nung nilihans ako, gano'n ako. Hindi naman talaga ako. Kasi sila parang memorize yung rakatamba. Gano'n ba? Sabi ko, paano? Hindi ko gusto ko rin gano'n. Hindi ko naman masunod. Pero nung si Malapas na naglihan sa akin, nagsalita yung bibig ko na hindi ko sinasadya. Ang naalala ko yung hallelujah, pero nagbanggit siya ng mga word na hindi ko maintindihan, tapos natamaan ako ng kidlat, yun na yun. Ang baptism sa Holy Spirit. Amen. Everybody say praise the Lord. Pagkatapos noon, nawalan ako na gana mag-aral, nawalan ako yung ambisyon ko sa buhay. Hindi ko na tinupad na ganito gusto ko. Ang sinunod ko na lang, mahal na Panginoon. Pag
yung Merkulis na gawain mataon sa aking klase, hindi ako papasok sa classroom, maglakad ako kahit wala ko pamasahe. Lakarin ko yan from Benguet State University to Baguio, 6 kilometers yun, kung wala ko pamasahe. Nilalakad ko yan. Yun na yung transformation sa buhay ko. Hindi ko magawa yun kung hindi ako na-transform. Amen. Basahin nga natin. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanatang 3, talata 11. Sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Datapwat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin, na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang pangyapak. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So saan po natin nakamtan yan? Dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Dahil ang namuno sa atin ay tunay na propeta, tunay na pastor ng mahal na Panginoon. Pinahintulutan po ng Malapinon mangyari lahat na bagay. Totoo man yan o hindi, pinahintulutan yan para hanapin ng tao saan magbabago ang buhay nila. Di ba? Oo. Di ba? Imagine mo yung na-involve, mayroong anak ng pastor. Kakahiya naman doon sa kanilang grupo. Tapos yung isa naman, mismo yung pastor nasa kulungan. Oo. Yung isa naman, daming mga nasangkot na membro nila. O da talagang protektahan nila yon. Bakit walang pagbabago? Yan ang tanong eh. Bakit walang pagbabago? Dahil ang kanilang sugo ay hindi totoong sugo. Ang kanilang pastor ay hindi totoong pastor. Amen. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. Napakapalad natin. Nataas noo. Kahit kanino. So, hindi magtatagal. Sabi ng mahal na pastor, bago ang rapture, magkaroon ng spiritual government. Papunta na po tayo doon. Papunta na tayo doon. Ang mga tao dati naniniwala sa mga politiko. Ngayon, wala na silang paniniwala sa politiko. Baka sa sunod na eleksyon, ayaw na nilang bumuto eh. Walang qualified. Di ba? Oh, walang qualified. So, ang mga tao manikluhod sa Panginoon. There is only one name. In the name of Jesus, every nation shall bow. Philippians 2:10. Sa pangalan ni Jesus. Walang ibang luluhuran ng tao. Lahat ng mga kingdoms ng itinayo ng tao. Lahat ng mga panggobyerno ng tao. Pagbaba ng mahal na Pinoon, papalitan ng kaharian niya. Sino yung sasalubong sa kanya sa alapaap pagbalik niya? Yung mga taong bautismado sa kaniyang pangalan at nakatanggap ng kaniyang espiritu kung sila'y sumampalataya at nagsisi. Awitan natin mahal na Panginoon. Hallelujah.
search His word forever until the end of time. The goodness of God in my life makes me a happy Christian. God loves me forever, since Jesus my Redeemer. I always keep on crying the moment I adore Him. My life shines, 'cause God loves me forever until the end of time. God has prepared a place in heaven for His true and faithful servants, where there's no sorrow nor pain, but happiness. Let every soul strive to be perfect in all the days of His life. And Jesus coming, just like a thief in the night. Jesus, hallelujah. For God is good in my life. He said He will Nasa ating kalagitnaan ng prosesyo at iba ng Panginoon, may napahal. Isigaw mo ang hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Tuloy-tuloy ang ating pagpupuri sa ating mahal na Panginoon, hallelujah, praise the Lord. How great thou art, Lord Jesus, hallelujah. Hallelujah. The goodness of God in my life makes me a happy Christian. Oh, God loves me forever, since Jesus is my Redeemer. I always keep on crying the moment I adore Him. My life shines, 'cause God loves me forever until the end of time. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago. Hindi ako iiwan, hindi pababayaan. Ang pagkakas at pati-tibay sa tigan ay iyong kalwalhatian. Aning natatanging Ama, salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Iyan ay sa iyo ang buhay ko, Panginoon, ngayon at kailanman. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago. Hindi ako iiwan, di rin pababayaan. Pagkaligtas at matibay na sa tigan ang iyong kalwalhatian. Aking natatanging Ama, salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Iyan ay sa iyo ang buhay ko, Panginoon,
sa pag-ibig, akong pahingan sa iyong pagmamahal, ang iyong kahilingan. Iyan ay sa iyo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Iyan ay sa iyo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Praise the Lord. Hallelujah. Minamahal, hindi po tayo naglilingkod sa Diyos para pupurihin po tayo ng tao. Ang tunay na mga naglilingkod sa Diyos, katulad ng mga Kristiyano noong unang panahon, hindi po sila pinupuri ng mga tao. Galit po sa kanila ang mga tao. Ang iba po sa kanila pinugutan ng ulo, pinakain sa leon, sinunog, pinako sa krus, ginutom, inuusig, pinagsasabihan ng masama. Pero hindi po sila natinag dahil nasa kanilang puso ang Espiritu ng Diyos. If God be with you, who can be against you? Hallelujah. Praise the Lord. Glory to Jesus. Ang ating mahal na pastor, nung kasagsagan na nasa kampo ng Abu Sayyaf, pinagtatawanan, kinukutya, pinagsasabihan ng masama, hindi na makalabas buhay. May leader pa ng reliyon, sabi niya, pag makalabas buhay si Ibn Salmeda, magpaputol ako ng daliri sa kamay at paa. Nung nakalabas buhay, tahimik siya. At nabalitaan na lang, naglayas na, punta na sa ibang bansa, hanggang doon na siya namatay. You cannot kick against the pricks. Hindi mo kayang sipain ang tinik. Ganon ang mga tunay na anak ng Diyos. Pag lumalakad, ginagabayan ng mahal na Panginoon. Amen. Nandiyan ang mahal na Panginoon, gumagabay. Tayo ay pinapalo pag tayo nagkakamali. Tinutuwid ng mahal na Panginoon. Hindi po tao ang nagtutuwid sa atin, ang mahal na Panginoon. Kung paano po tayo lumakad ngayon sa kabanalan na may takot sa mahal na Panginoon at humiwalay sa masamang gawa dahil tayo ay sinasamahan ng mahal na Panginoon. Ilagay po yung kanang kamay nyo sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Tayo po yung magkaisang manalangin. Hallelujah, dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Minsan pa humingi po kami ng kapatawan, sama kami nagkulang, nagkakamali. Ano man may naisip na gawa na banggit may mga labi na hindi kaya-aya sa iyong balarapan, patawal mo kami, mahal na Panginoon. Hallelujah. Bunga ng panalangin ng aming kagalang-galang at binamahal na pastor, sa po panalangin ng kanyang buong pamilya. Mahal na Panginoon, dalangin po namin ng matagumpay na Church Anniversary sa dako po ng Saudi Arabia at aming misyon sa dako po ng Zambia, mahal na Panginoon. Sa lahat ng makaramdaman, mga kapatiran narito, mahal na Panginoon, may makaramdaman o ano man kanilang mga pangangailangan, ikaw po, mahal na Panginoon, magbigay, hallelujah, sa himalang kaparaanan, aking sinasabihin yung dakilang pangalan. In Jesus' name, demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood diabetes, cancer, demons of incurable sickness and diseases, vices, problems, unbelief and doubts, poverty, cast out, sickness, be healed right now in the name of Jesus. Hallelujah, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Tumayo po tayo lahat, minamahal. Bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon, itaas po natin ang ating dalawang kamay and let us jump 3 times and shout, hallelujah, praise the Lord. 3 times.
Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Ibigay ko na akong pagkataon sa ating pong Brother Benji Benito para po sa ating announcement. Praise the Lord.